Hello beautiful people! So for today's vlog, gagawa lang tayo ng cupcake pala. So anyhow, for this cake, dapat talaga hindi ko siya tatanggapin kasi nga hindi namin nadala yung aming round na baking pan. Meron nun, di ba? Wala kami nun dito sa baybay. Naiwan namin dun sa Manila. So syempre, mapraparaan lang. So gumamit ako ng what we call this one? A bowl. Yes, gumamit ako ng bowl para magiging round shape yung cap natin dito. So, diba, as you can see, it's super perfect talaga ng shape. Kahit wala tayong ginamit na mga molder, kahit ginamit lang natin yung ordinary na bowl. Ayan na nga, gumawa tayo ng visor sa sombrero natin dito. Tapos, sobrang struggle niya talaga kasi nga, hindi ko siya mapapakinis kasi mga trimmings lang siya na cake. Pero ayan, na-achieve naman natin. Pero na-realize ko na hindi pala siya 3D. Yung picture niya pala, hindi pala 3D yung visor niya. So, ayan, inuulit ko na naman. Tapos, nilalagyan ko na naman ng ganache para magiging, makuha natin yung shape ng sombrero. O, diba? Palpak na palpak. So, share ko lang, dapat pala hindi na muna ako tatanggap ng mga fondant cake or yung mga tiered cake. Kasi nga, pinagbawalan ako ng doctor ko na magpagod. Kasi sobrang masilan yung pagbubuntis ko. Pero, alam niyo naman, marupok tayo. So, we need money. Kaya, ayan, tinanggap natin. Good thing about this cake is that hindi naman siya ganun kahirap, no? So, madali lang naman siya. Lalo na nandyan yung husband ko. He's helping me making this cake. Ayan na nga, kumuha na tayo ng real na sombrero dito. Kasi nga, gusto natin gayahin talaga yung saktong measurement or yung saktong size ng ating sombrero dito. We are just using a basic or napakasimpleng tools sa cake na to. Most of the time, I am using my ruler and also our modeling tools. So, parang, if I'm not mistaken, dalawa lang ata yung nagamit ko na modeling tools dito sa cake na to. By the way, merong sinan sa atin na details. I mean, na-inspo si client. Yun din yung ginaya natin kasi parang this is a tennis cap, if I'm not mistaken. So, ayan na nga, nilagay na natin yung visor ng ating cake. Hindi siya 3D, tulad nung kanina na ginawa ko. So, ayan, ito yung perfect kasi nga, ito yung sinan sa atin na inspo ni client. So, gagayahin lang natin yon. So, ayan, gagayahin lang natin yung inspo ni client para hindi tayo pagalitan. So, pero dito naman, yung inspo niya is wala ito yung parang pahit, yung parang tinahina na texture. So, nilagyan ko siya para naman bumukha siyang totoo. Kasi nga, diba, yung mga sombrero, meron naman talaga yung parang ganito na texture sa visor. Tapos, like sa buong sombrero talaga. And then, nagdikit lang tayo ng logo. Riders logo ito. Tapos, nilagyan lang din natin ng fondant, yung details, para magiging 3D siya tingnan. As you can see, tinanggal ko yung visor kasi nga nakalimutan ko pala ilagay yung ating black, yung black na fondant doon sa ating board. So, buti na lang na ihabol natin. Ayun na nga, tumigas na yung ating visor. Tapos, nagulat ako, biglang yung parang pumuti siya, yun pala yun yung mga cornstarch na hindi natanggal. So, yung ginawa natin is that kumuha lang tayo ng brush, tapos kumuha lang tayo ng counting water, no, to erase doon sa mga cornstarch na nalagay doon sa fondant. Yun talaga yung lesson learned dito. I mean, dapat talaga after putting cornstarch on your fondant, dapat talaga binabrush natin or tinatanggal natin yung cornstarch kasi pag tumigas na yun, mahihirapan na tayo sa pagtanggal. For the topper, I have a separate video kasi nga medyo mahaba na yung video na to pag sinali pa natin yung topper sa gilid. So, yun lang. Thank you all so much for watching. Have a blessed Sunday, everyone!